Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Ayan. Itong mga audience natin dito sa ating himpilan, talagang hindi maiwasan na magkamayaw. Ika nga nagpapalakpakan. Nagtatawanan. Yan ang nga ba sinasabi natin Yung baga, sabi ko, ba't di nyo na lang at least stay home, tapos then doon na lang kayo manood. Sabi nila, hindi. Double J, mas gusto namin diyan kami nanonood. At least live na napapanood namin ang iyong programa na Ratsada Balita ni Double J. Dito pa rin sa ating himpilan, Broad Streamcast Communicator. Ayan, maraming salamat. Lalo-lalo na sa ating mga taga-subaybay kahapon at so right now hindi ko lang alam kung makakabiyahe sila dahil medyo mahigpit dahil nga sa pinatutupad na ECQ dito sa Metro Manila Plus yung 4 na lalawigan ang Rizal, Cavite, Laguna at ano pa ba? Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan. Ayan. Sa mga taga Bulacan, kumusta po kayo diyan? Mabuhay, yan, at yung pahatid mula naman kay Patas Balita, ang kanyang patuloy na siya ay nandyan lamang. Kaya bunabati po kayo ni Patas Balita. Ayan, maraming salamat. At siyempre, babati na rin natin ngayong araw na to, araw na Miyerkules. Miyerkules Santo na po. Ay, doon sa mga ating mga ilang mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC na magsasagawa ng kanilang lunch break. Pero alam ko, hindi na magla-lunch break yan dahil nag-announce na po ng half day ngayong araw na to. Ang pasok, hindi lamang, ewan ko lang po sa mga pribado pero in fairness naman, dun sa ating mga public government agencies, medyo nag-announce na po. In particularly, meron na pong half day trabaho nila ngayong araw na to. Although iba kasi skeletal post pa rin ang trabaho dahil nililimitahan nga naman po. Nang sa ganun, para at least maiwasan. Mapairal nga yung tinatawag na health protocols pa rin dito sa ating bansa. Di ba? Yahoo! At siyempre, sa kabila ng iba, nagsasagawa ng kanilang lunch break at parang halian na rin sa lahat dito sa ating bansa, sa buong Pilipinas, sa ating mga kababayan. Masasabi ko lamang ay go para sa inyong lunch break at makita ko kayong busog. Busog na rin po ang inyong lingkod, si Double J. At mga gaya ng inaasahan, tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid natin ng mga balita bilang bahagi ng paglilingkod ng inyong lingkod. Dito pa rin sa programa Ratsada Balita ni Double J. Ayan, at thank you dyan sa ating mga followers at ating mga taga-subaybay ngayong araw ng Miyerkules. Pero ganun pa man, binabati ko nga pala. Bago tayo magsimula sa ating mga dapat simulan dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J, binabati ko muna ang lalo-lalo na yung mga andito ng mga ating mga taga-televiewers, yung mga taga-subaybay
dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Ganun na rin ang Tramo Bikers. Yan, sa panguna nga nila, lalahati ko na yan, ha? Sila Gerald, sila si Bayjandi, si Jane, si Mark, Lester, si Logby. Yan, Logby. Ayos, ha? At siyempre, kasama na rin dyan yung ating nag-iisang kumpare, si Pare King. Yan lang trending nila eh. Mag-bike pa po yung lingkod, nagbabike din po. Yan ang pinaka-exercise natin. At my age, siyempre, kailangan natin ng at least exercise, di ba? Yan. At gano'n na rin, siyempre sa ating batch 83 ng Arellano Mabini High School, binabati ko nga pala po lahat sila dyan. At patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa ating programa dahil para sa kanila is nakaka-relate sila sa mga nagaganap at mga nagiging problema ba? O balita dito po sa ating bansa. Ayan, asahan na rin po yung ating pagbibigay mamaya, yung mga nagtetext sa atin ng lagay ng panahon. Double J, ano ba lagay ng panahon? Mamaya, ibibigay po natin yan, lagay ng panahon. At saka yung mga ilang public service, ihahatid po niya ng inyong lingkod dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At araw ng Miyerkules, ano ba ang menu for today? Dahil lang alam ko pagka Wednesday ang menu, katulad na lang ng request ko, pagluto tayo ng ampalaya with egg na yan. Parang ginisa, di po ba? Ay nako, ginagawa kong kanin yan. Ampalaya, saka may with egg, saka minsan nahaluan pa ng mga chop-chop ng longganisa. Pero minsan di ko pinapansin yung longganisa. Importante sa akin yung ampalaya. Ay, sarap. At muli pong paalala na inyong lingkod sa mga nagsasagawa ng kanilang pananghalian ngayong araw na to, ha? Huwag pong kalilimutan ang baso ng tubig laging nasa harapan para sa ganon ay hindi naiiwasan ng anumang magiging problema. Baka mamaya bigla kayong matawag na masamid. At sabi nga ni Jenny Limocon, Zol Di Belia, gandang tanghali po. Uy, likewise. At mas maganda ka sa tanghali. Baka di ka pa naglalunch, ha? Mag-lunch, huwag kalilimutan. Don't skip your meal. Yun ang subo para kay Double J. Ganun na rin kay Melda Nagisara mula naman sa Batangas. Yan, sa lalawigan ng Batangas. At ang Batangas, hindi kasama sa ano yan eh. Sa ECQ yan eh. Kaya pwede sila magliwaliw. Pero ingat-ingat pa rin po. Ayan naman ang pinaka-the best na magagawa natin sa panahon na to. Ang lagi mag-iingat. Ngayon, kung sakasakali nahihirapan kayo magsuot ng yung face mask, text nyo lang ako anytime. Pupuntahan ko kayo. Ako magsusot ng face mask. Ako rin ang magsusot ng yung face shield. Yan. Sabi ni Melda Nagisaram, hello po. Good afternoon, Sir Javier. More power po sa programa nyo. God bless. At God bless din po sa inyong lahat. Lalo na sa iyong husband na patuloy na nasa Jubail, Saudi Arabia. Ano po? At ang iyong uniko iho na si Darwin na nasa bahagi ng Canada. Yan. Ingat-ingat. Regards, Darwin. Turn on Dutch. Yeah. At siyempre, magpapatuloy tayo. Narito muna po ang lagay ng panahon. At ang lagay ng panahon, ito po, merong binabantayan na LPA. Pero ganun pa huwag kayo mag-alala. Ihahatid sa inyo ang buod ng nilalaman nitong ating balita kaugnay sa lagay ng panahon. Para po sa lagay ng panahon, nagbabala ang pag-asa ng mga pagulan sa malaking bahagi ng, ito po baka mag-alala kayo Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas at Negros Occidental dahil pa rin sa LPA o Low Pressure Area na patuloy na minomonitor ng pag-asa. Ganun pa man, walang dapat ipag-alala ang mula na nandito sa bahagi ng number 1 ng NCR, ang Northern Luzon at maging sa bahagi ng ilang Southern Luzon. O sabihin na lang natin sa Mimaropa at saka sa Calabarzon. Walang dapat ipag-alala dahil ang LPA nasa bahagi po ng Southern province mula naman dyan po sa Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas at Negros Occidental. Namataan na sentro ng namumuong sama ng panahon sa layong 180 kilometers sa timog kanluran ng General Santos City. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Benison Estareja, bagamat nasa Mindanao LPA, malawak naman ang extension nito kaya maabot ang mga kaulapan hanggang sa Visayas.
Paalala pa ng Weather Bureau, kung tatagal ang ulan, maaring bahain ang low-lying areas ng mga nabanggit na lugar. At ang Metro Manila naman at iba pa parte ng bansa ay posible magkaroon ng biglang ulan, dulot naman ng easterly mula naman sa Pacific Ocean. At yan po ang lagay ng ating panahon ngayong araw na to, at asahan na po na yung mga pag-ulan-ulan na yan, dala lang yan ng buntot, ika nga easterly po yan, kaya wala kayong dapat alalahanin. Pero ganun pa man, kung sakasakaling lalabas at meron mga transaksyon sa labas at importante yung dapat asikasuin o lalakarin, huwag pong kalilimutan. Hindi po payong at di rin kapote ang face shield at saka face mask. Yan. Makakalimutan nyo lang inyong payong, basta wag ang face shield at saka face mask. Makakalimutan nyo na inyong bag. Okay lang. Sa bulsa naman ng pera o kaya nasa wallet naman ng mga card, di ba, mga ATM kailangan. Ibang mga kababayan natin medyo wise na ngayon hindi na nagdadala ng pera. Kasi kung magdadala ka nga naman ng pera tapos biglang unintentional, hindi mo na malayo na maganda yung nasa card na lang. At least malaman, tawag na agad para sa ganun. Pak! Medyo maano. Di po ba? Kaya di sa mga nanananghalian ngayong mga tanghali na to, araw na Miyerkules, at huling araw ng buwan ng Marso, ingat-ingat lang po. At sige, kain lang. At isa pa rin po sa paghahatid natin ng public service, bahagi ng ating programa Radsada Balita ni Double J para naman sa ating mga taga-subaybay at sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Ito po ating public service. Marami po nagtatanong kung Double J, yung ECQ, 1 week lang ba? Hindi natin masasagot yan. Pero gaya ng sinabi po na napag-usapan itong nakaraang Lunes nga, na mula sa Palasyo ng Malacanang, sa kanilang presidential briefing. So, ang gusto is may i-extend. Pero yan, hindi naman siya gano'n na sabihin ni ganito, extend natin yung yung ECQ. Pero, siyempre, hindi gano'n papayag agad na. Unang-una, ang Pangulong Duterte na, basta gano'n na lang paano naman natin kababayan na magugutom? Pero di po ba, although meron ng inilabas na magkakaroon ng ayuda ng 1K per head, at maganda tanghali kay Josephine Roquero, ang dating naging Miss Candidate ng Binibining Pilipinas ng way back 80s. Yan. Hi, Josephine. Ayan. At baka di ka pa naglalansa, don't forget, don't skip your meal, ha? Basta unang subo para kay Double J. Ganun na rin kay Melda Nagisara. Makakasalukuy ako makain Pero kung nakailang subo ka na, okay lang kahit yung huling subo para kay Double J. Thank you, thank you, thank you. Ayan, dahil po dun sa inaasahan niya, posible na ma-extend ang ECQ, hindi pa rin tayo nakakasiguro dyan. Wala pa rin assurance na tutuloy yan. Dahil hintayin muna ng Metro Manila Council ang datos mula sa Department of Health bago pag-usapan ng 17 alkalde ng NCR ang rekomendasyon sa Interagency Task Force na palawigin pa ang pag-iiral ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Oo nga naman, dahil hindi mo pwede i-consider na sa gusto mo lang, ganon. Hindi pwede. Marami kang dapat i-considera. Di ba? Una-una, number 1, dapat public opinion. Yan ang number 1. Una-una, boses natin para sa ganon na i-evaluate ng ating pamahalaan at lalo na naman sa namumuno mula naman sa IATF. Kasama na ang DILG na dapat ba? Ganon. Kailangan kunin natin, hindi yung basta sila magbibigay ng kanilang mga advisory. At sabi ni Josephine Roquero, good afternoon, Double J, Holy Wednesday, stay safe, God bless, always, God first, yes, God first. Siyempre, yan lagi nasa isip natin, hindi natin pwede alisin na. Dahil siya lang ang laging antabay at kaagapay natin sa lahat ng sandali. So thank you, Joe. At sinabi naman ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares, dapat papag-aralan muna ng mga bumubuo sa Metro Manila Council ang naging epekto naman ng ECQ sa dami ng pagkakahawa-hawa ng sakit base naman sa ibabahaging impormasyon mula naman sa Department of Health. Kita nyo, dapat talaga may kukonsider ka muna bago ka magsagawa ng, kahit ba majority kayo, MMC, Metro Manila Council, di po ba? Hindi ganon. Kailangan na alamin muna ang mga na-establish, ang development regarding dito sa nilalabanan natin na pandemic, let's say pandemic yan. At ika nga ibahagi tayo ng Hilas 1, di ba? Kaya dyan pa rin umaasa ang ating mamamayan sa mga impormasyon na manggagaling sa kanila
at ano ba ang magiging susunod. Katulad na napabalita na, mag-extend. Iba ng ang timpla ng bawat isa ng na naman. Parang gano'n di po ba? Maraming disappointed pero yan naman for the benefit of all of us. Yan. Pero alam naman sabi pa ni Mayor Edwin Olivares bilang Pangulo ng Metro Manila Council, pero alam naman natin ang incubation ng virus ay 14 days. Hihintayin natin yung data para malaman po natin ano ang recommenda na nanggagaling mula sa IATF at sabi ng namumuno sa Metro Manila Council. Yan po si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque. Muli, sinabi niya na kailangan balansin ng IATF ang pagpigil sa pagkalat ng sakit at ang pagbangon ng ekonomiya. O nga, kasi kung sasabihin natin talaga, sige, open na, para makabangon tayo. O nga, makabangon tayo, pero hindi naman natin nabigyan ng na-disregard natin yung tinatawag na preventive measures na ipatutupad. Di ganun din, mag-spread out din lang, useless. Lalo hindi tayo makakabangon niya, kaya tulong-tulungan tayong lahat. At ang Malacanang una, ang inihagaan na maaari pa rin ikonsidera na palawigan ng ECQ sa NCR plus bubble. Ang sinasabi pong plus bubbles, ayan po yung lalawigan ng Rizal, ng Laguna, ng Bulacan, at ng Cavite. Yan po. Yan yung 4 na lalawigan na yan. At dahil yan sa plus bubble sa pagtatapos nito sa darating na linggo sa Abril 4. So dyan pa rin natin malalaman. So just stay put. At antabayanan po muli ang ihahatid na inyong lingkod bilang bahagi ng impormasyon na inyong dapat malaman sa pagtatapos ng darating na linggo kung ano ang magiging status mula naman sa ibibigay na data from Department of Health, mula sa DILG, mula pa rin sa IATF, at dun kung ano yung mapagkakasunduan. So just stay put. So right now, gaya na sinabi ko po kanina, wala pa pong assurance na magkakaroon ng extension ng nasabing ECQ. Ayan po mali. Kaya para dun po sa mga nagtatanong, ating mga kababayan at mga kaibigan, siyempre ka-BSCC po. Anong oras na? Sa oras na to ay ganap na pong alas 12:19 ng tanghali. Mahaba pa oras. Kaya kain lang po. Kain lang ang kain at just stay put lang po. Dako tayo sa ating mga balita. At narito po ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. At siyempre, kahit pa paano nag-aayo na tayo, binibigyan natin ng importansya ang ating kinakaharap ngayong araw na to. Mula ng Lunes hanggang ngayon at hanggang sa darating na linggo dahil bahagi po yan ng ating Semana Santa. Narito po ulo ng ating mga balita. PhilHealth PIN, hindi na kailangan sa vaccine registration ayon sa DOH. Department of Health pinuri ang sabay-sabay na vaccination drive ng siyudad ng San Juan. Bilang ng nabakunan sa lungsod ng Maynila, lagpas na sa 22 o 22,000. Wow, marami na nagpapabakuna. At sa kaugnay pa rin yan, nating binabalita, Muntinlupa, LGU, 100% nang nabakunahan ng hospital health workers. Uy, mabuhay. At para naman yung mga health workers natin, medyo magkaroon ng tinatawag na at least additional power, ika nga lakas ng loob. Dahil sila po, alam natin na sila ang mga nandyan naka-front sa pag-aasikaso at pag-establish para sa ating mga tinatamaan ng mga COVID-19, lalo na yung mga pasaway. At samantala, 1,640 seniors may medical condition sa Pasay City. Target, mabakunahan ngayong linggo. At mahigit na 10,000 pulis ipapakalat sa NCR para magbigay seguridad sa paggunita sa Semana Santa at ang tinatawag na summer vacation. Ibig sabihin, haba po ng panahon na yan, kaya trabaho talaga ang ating mga kapulisan. Although, lagi silang naka-expose at yan, daming mga pulis natin ang tinatamaan. Talagang
Wala pong sinisino ang letseng pandemic COVID-19 na yan. Kasama na yung mga kamag-anak na ang UK variant, ang tinatawag na Spanish strain at kabilang na yung African virus. Yan. At pamimigay ng ayuda sa naapektuhan ng ECQ, ipauubaya sa mga LGU ayon sa DBM o Department of Budget Management. Taguig City Government, sinimula na pamamahagi ng mga food pack. Uy, ang galing naman ng lungsod ng Taguig. Talagang alam niya yung pwedeng mangyari sa kanyang mga nasasakupan o kanyang mga constituent. Samantala mga nawala ng trabaho, kukunin na raw yung mga nawala ng trabaho, kukunin na lang bilang mga contact tracer. Ibig sabihin, magtatrabaho pa rin sila. Yun nga lang, para hanapin pa ang mga, lalo na yung mga nakasalamuhan na nag-positive. Yan po, magiging trabaho ng ating mga contact tracer. At samantala, ito po ang matagal na itong pinag-uusapan at maraming agam-agam. Ano ba talaga? Saan ba talaga nang galing? Ano ba talaga ang naging simulain? At ano ba talaga ang wala pong benepisyo? Kundi ano ba talaga magiging epekto? Alam na natin naman naging epekto, pero ang pinag-uusapan dito, ano at saan ang pinagmulan nitong letseng pandemic COVID na to? Ayan, at ulat sa pinagmulan ng COVID-19, nangangailangan pa ng masusing pag-aaral mula naman sa World Health Organization. At siyempre, dadako na po tayo sa ating mga board ng ating mga balita. Dito pa rin sa ating inyong sinusubaybayang programang Radsada Balita ni Double J. At siyempre, sa pamamagitan pa rin natin himpila ang Broad Dreamcast Communicator. At meron lang pong special announcement ang inyong lingkod para naman po dito sa patuloy na sumusubaybay dito sa ating himpilang Broad Dreamcast Communicator. At higit sa lahat ng mga programa rito, partikular na po ang programang Radsada Balita ni Double J. Ang announcement po natin ay wala pong pagsasahimpapawid sa araw ng Huwebes, Biyernes hanggang Sabado. So magkakarinigan, magkapanoraan tayo at magkakomentuhan tayo rito at magkapalitan ng opinyon sa darating naman ng linggo. At Lunes din na po, makakasama muli ang inyong lingkod na si Double J para dito sa programang Radsada Balita ni Double J. At narito na po ang mga board ng ating mga balita. Nilinaw naman ng DOH o Department of Health na hindi na kailangan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Identification Number o PIN para sa mga nais magparehistro ng COVID-19 vaccination. Kasunod dito sa pagkalat sa social media mula sa PhilHealth na dapat tandaan ang mga nais na magpaturok ng bakuna na ang kanilang mga PIN dahil ito'y daw kailangan. Parang mahirap. Paano yung mga walang PhilHealth, di po ba? Kaya yan, ang isa sa mga problema. Pero right now, nilinaw ng DOH, hindi na raw po kailangan ng mga tinatawag na PIN ng PhilHealth. At baka mamaya, ano na namang bogus yan, di po ba? Kasunod dito, yun pa nga sa DOH, ay ang mga nasabing PIN ay kinakailangan kapag ang isang tao ay kukuha ng kanyang PhilHealth benefit. Nananawagan din ang DOH na mga mamaya na wala pang PhilHealth ay maaari magparehistro na rin sa mga vaccination sites para sa kanilang schedule ng pagbabakuna. Yan po, malinaw po yan. At samantala, sa kaugnay na balita, ito po, pinuri naman ng Department of Health, Secretary Francisco Duque III ang lungsod ng San Juan dahil sa matagumpay ang kanilang ginawang sabay-sabay na pagpapaturok ng COVID-19 vaccine sa mga may edad, may karamdaman at mga health workers. Yan po, naging magandaan niya ang lugar kung saan ginanapan sabay-sabay na pagbabakuna sa nasabing lungsod. Dagdag pa ng kalihim na pinapayagan nila ang sabay-sabay na pagbabakuna para mapabilis ang vaccination drive ng ating pamahalaan.
merong 103 vials na AstraZeneca ang lungsod para sa 1,030 na senior citizen at 1,669 na dose ng Sinovac vaccine, kung saan 931 naman dito ay para sa first dose ng healthcare workers at may mga karamdaman, habang ang 738 ay nakareserba para sa second dose ng mga unang batch ng healthcare workers. Yan. Para nga naman maging established, malinaw. Pero ganun pa man alam naman natin na speaking of bakuna, marami pa rin tayo mga mamamayan ng merong agam-agam. Dahil sa mga lumalabas sa social media na ito raw ang epekto, ganun daw epekto, at bahala na po ang ating mga mamamayan kung ano ang nasa kanilang saloobin. Dahil siyempre, ang panawagan pa rin natin hanggang sa mga sandali ito ay sa pamahalaan na kinakailangan po talaga na magpalabas ng information campaign drive. Yan po, information drive campaign po. Para sa ganon at maging malinaw sa isipan ng ating mga mamayan. Although nilinaw na nga naman ng Department of Health na lahat ng gusto magpabakuna, hindi naman basta babakunahan as long na hindi tinitignan ng mga medical, yung mga kanilang mga naging medical background, history, and etc. O ano bang maintenance ang ginagamit mo ngayon at paano ba. So, doon sila nag-evaluate kung anong bakuna ang isasaksak sa'yo o ituturok sa inyo. At siyempre, speaking of bakuna, kaugnay pa rin sa ating mga inahatid na balita, kung sino mga nabakunahan na at gano'ng karami na, ito pa rin po. At tuloy-tuloy pa rin ang COVID-19 vaccination drive sa lungsod ng Maynila. Base sa uling tala, hanggang March 30 kahapon po, umabot na sa 22,340 frontline workers, senior citizen at individual na comorbidities o pre-existing medical condition ang naturukan na ng bakuna laban pa rin dito sa nakakahawang sakit. Kahapon, araw ng Martes, nasa 4,531 ang bagong nabakunahan, habang 4,665 ang bagong bakuna ang na-deploy. Nasa 4,031 senior citizen, ito po yung priority group A, ang nabigyan ng unang dose ng AstraZeneca, 320 na individual na merong comorbidities na edad 18 anyos o 18 years old hanggang 59 years old. At ito po yung tinatawag na priority group A3. At ang naturukan din ang unang dose ng Sinovac at 131 naman ang nabigyan ng second dose para sa medical frontliner na talagang unang-una na priority group A1. Yan po. At malinaw yan sa lungsod ng Manila. Hinihikayat pa rin ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga individual na kabilang sa priority sector na magpabakuna na. Kasi baka mamaya kung kailan nandyan na tapos na biglang hahabol ka. Sakit na po ng ating mga mamayan yan, di ba? At malaki anyang may bibigay nitong dagdag na proteksyon sa sarili at maging sa ating komunidad. Yan. Minsan di natin masisisi ating mga mamayan na yung merong sakit na, for example po, registration, voting registration. Pwede na, parehistro. Sige, parehistro na kayo. Kailan ang deadline? 2 weeks pa. Doon na ako, para at least konti na tao. Hindi nila inaasahan. Halos karamihan ng mga magpaparehistro. Ganun ang nasa isip. Saka na ako sa bandang huli para ko konti na lang. Ayun, nagiging problema. Biglang volume. Pagdating doon, uy, ang dami. Para kala mo nag-usap-usap lahat sila na gano'n Pero sakit na talaga natin mga Pilipino yan. Kaya hanggat maaari, gamitin natin yung kasabihan na daig ng maagap ang masipag. Di po ba? Yan ang mga importante dyan. At lalo-lalo na yung kasabihan natin na ang pwedeng gawin ngayon, wag na natin ipagpabukas. Diba? At kaya ako po sinasabi lagi yan, dahil yan ay isa sa mga kasabihan natin na lagi nakatatak sa isipan ko na ang gamot po sa taong mga nakakalimot ay paalala. Yan. Tuloy pa rin natin mga balita. At gaya ng sinasabi ko po, ay yung pinag-usapan natin, kaugnay sa balita ng bakuna, ito po, natapos na ng pamahalaan ng lungsod ng Muntinlupa na mabakunahan ng lahat ng health workers sa public at private hospital dito po sa nasabing lungsod. Base sa inilabas na datos, umabot sa 5,567 ang medical frontliner mula sa Hospital ng Muntinlupa, Asian Hospital and Medical Center,
Medical Center Muntinlupa at iba pang mga pribadong paggamutan na nakatanggap na ng kanilang first dose ng Sinovac at AstraZeneca vaccine hanggang nung nakaraang Lunes. At bukod pa dito, ang 269 na local frontliner na kinabibilangan ng mga miyembro ng Barangay Health Emergency Team at contact tracers. Target naman ay naman kay Acting City Health Office and Chief Dr. Juancho Bunyi na matapos sa loob ng 2 linggo ang yung pong tuloy-tuloy na vaccination drive na kanilang ginagawa sa mga tinatawag na nasa A1 SAP. Yan po yung mga priority group. Yan po. Kahit sabihin nyo, umabot na sila sa mahigit 5,000 pero malaki pa rin po ang dapat na isubsidize ng ating lungsod ng Muntinlupa. Dahil hindi man nila pwede please ang ating mga mamamayan na sige na, pabakuna na kayo. Dahil andun pa rin yung agam-agam. Dahil ang isa na malaki nakaka-epekto dyan yung tinatawag na lumalabas po sa mga social media na parang andun yung kasiguro na oo nga, no, totoo. Parang yung bang sinasabi na bakit merong gano'n na bakit po merong parang totoo na sinasabi nga nila saan ba nanggaling? Totoo ba talaga? Pero based dun sa mga facts, lumalabas po na talagang may pag-iisipan pa rin ng ating mamamayan ng ganong mga sitwasyon na magpapabakuna na ba ako? Teka, sandali. Kasi may sabi, ganito, hindi raw, ganito eh. Marami pong mga tinatawag na, anong mas malinaw doon? Marami pong mga tinatawag na, yung agam-agam sa kanila na, kasi nga, yung nag-i-imbalance po dun sa mga lumalabas na mga ganon pong mga source, wala naman po sa social media. At kaugnay pa rin po sa pagbabakuna na talaga ibinahati natin mga nagiging development in every city dito po sa NCR. Ito pa rin po, isa pa rin po sa mga ngayon andun po yung kasagsagan na talagang hindi kasi iba-iba po ang tao sa bawat syudad di po ba? Kaya yun po yung ginagawa ng ating mga ilang mga doktor na check up muna, tignan muna natin, hindi yung turok na lang ng turok. At mula sa lungsod ng Pasay, binabalak ng pamahalaan lungsod na mabakunahan ng kabuang 1,000 o 1,640 na senior citizen, kabilang ng mga individual na mayroong medical condition bago matapos ang Semana Santa sa nasabing lungsod ng Pasay. Sinabi ni Mayor Emmy Calixto Rubiano na ang mass vaccination ay sasagawa sa 4 na vaccination center. Number 1, una na po ang Andres Bonifacio Elementary School, ang isa sa pinakamalaking paaralan dyan po sa siyudad ng Pasay. At Corazon High School, Pasay City West High School at Timoteo Paez Elementary School. Yan po, purong mga malalaking mga paaralan po yan. At anya, mga senior ay tuturukan ng AstraZeneca vaccine, samantalang mga medical condition, yung mga merong medical condition at iba pang medical frontliner ay babakunahan naman ng Sinovac. At sabi sa naman ng Public Information Office ng Pasay LGU sa kanilang social media account, ang comorbidities ay kinakailangan magsumite ng medical certificate, reseta ng kanilang maintenance medicine at hospital record. Ayan po ang napaka-importante. Yan po yung bago ka saksakan para at least alam po kung anong bakuna ang dapat gamitin sa'yo. Para ito nililinaw lang po natin para doon sa ating mga kababayan na may pag-agam-agam pa rin hanggang sa mga sandali ito kung magpapabakuna o hindi. Kasi yan po yung naging kulang ng ating pamahalaan, yung pagpapalabas ng information drive campaign. Yan po At ito po ang paraan. Yan po yung sinasabi natin na kailangan meron silang magsumite ng medical certificate, reseta ng kanilang maintenance medicine at hospital record. Dahil ito raw ang paraan upang hindi na magkalituhan para sa mga dapat maunang bakunahan at bukod sa mga nakakatanda at na-evaluate kung anong bakuna po ang gagamitin. Ayan po ang malinaw. At samantala, oras po sa buong Pilipinas. Ito po, ganap ng alas 12:37. Lumampas na ang kalahating oras ng ating programa at ganoon rin sa inyong pagkain sa pananghalian. Okay lang, tuloy-tuloy lang yan. Andyan lang yan pagkain. Hindi naman aalis yan di ba?
Sabi naman ni ating partner, yan. Sabi naman ni Romy Caltuason ng siyang magpuprograma pagkatapos ng ating programa Ratsada Balita ng Double J. Susunod na po yan. Alas 2 hanggang, ang alauna hanggang alas 2 po. Yan, si Romy Caltuason sa kanyang programang The Beach Watcher. Sabi niya, good afternoon, partner. Siyempre, watching from Marikina. Uy, talagang stay put sa Marikina. Hindi mo ba magagawang pumunta ng Marikina, ng Malabon, Montalban, Muntinlupa, Makati, Masay, Maspiñas, Marinyaque, ano pa ba, Mabotas, yan, ganyan, Manila. Para naman iiba, hindi puro kang Marikina. Anyway, good luck. At partner, Romy Caltuason, thank you. At paalala nga po pala natin, lalo na sa ating mga taga-subaybay, mula naman sa lalawigan ng Batangas, kay Miss Melda na gitara, at kay Miss Josephine Roquero, ang dating naging binibining Pilipinas candidate way back 80s. Habang nandyan man kayo sa inyong kinalalagyan, just stay put. At ano man po ang inyong ginagawa bilang pag-ayuno sa bahagi ng paggunita natin ng Semana Santa, just feel solemnly po. Yan ang pinakamaganda, ha? At gaya ng inyong sinasabi sa inyong lingkod, at nagpo-post kayo ng inyong mga komento, with the same. God bless and ingat-ingat. Stay safe, yun na. Tuloy po ating mga balita. Ito naman po, para sa ating mga kapulisan. Ano ba ang gagawin ng ating mga kapulisan? Itong sumasapit at ito na. Ginaganap na ang Semana Santa at siyempre, ang bakasyon, di po ba? Pag ganitong panahon, bakasyon ng mga pag-aaral, pero also nagkaroon tayo ng proper adjustment sa pag-aaral sa mga pagbubukas ng klase. Then after na, medyo nahihirapan sa mga tinatawag na blended learning at saka yung tinatawag na online class at pinupush pa rin ng face-to-face classes, di po ba? Dami pang nagiging ika nga. Yan ay isa sa mga pinakadagok at naging malaking epekto sa araw-araw na pamumuhay natin ang ginawa ng letseng pandemic COVID-19 na yan. Ano na ba ang ating mga kapulisan ay establish na ang seguridad na inilatag ng pamunuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paggunita ng Semana Santa at summer vacation. Nasa mahigit 10,000 police officers ang ipapakalat para tiyakin na maayos at mapayapa ang peace and order ngayong Semana Santa at buong summer vacation. Ayon naman kay NCRPO Chief Major General Vicente Danao Jr., sa paggunita ng ECQ Lenten Season, nasa kabuuang 1,501 ng mga police officers ang kanilang i-deploy sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, gaya ng mga simbahan, mall, palengke, at iba pang mga commercial at community areas, at sisiguraduhin ng PNP na striktong nasusunod ang health and safety protocol gaya ng social distancing at paggamit ng face mask at face shield. So, kita nyo, kahit sa araw-araw po natin sinasabi dito sa ating programa yan, hindi pa rin nawawala ang mga matitigas ang ulo. Talaga, grabe. At bukod sa mga polis, nakipag-ugnayan din ang CRPO sa kanilang mga counterparts sa Armed Forces of the Philippines at maging sa mga local government unit, kasama na dito sana ang nasa 15,343 na force multiplier na binabibilangan ng mga barangay peacekeeping action team, traffic enforcers, security guard at mga volunteer group para tumulong sa public safety services. Yan po mga kasama natin. Di kaya ang dami niyan, ano? At sila yung mga deploy, di sila lang yung mga nandun sa ano. Di kaya magkahawa-hawaan sila. Nagtatanong lang ngayon yung lingkod. wala po tayo ibig sabihin, ha? Ibig sabihin, 15,000 po yan. 15,343 na force multiplier. Ang dami na. Sila lang yung nasa labas at magsasaway. Okay lang, sige, magsaway. Kaya lang, double procedure naman po ang gawin ng ating mga maglilingkod. Lalo na sa ating mga kapulisan at sa ating mga Armed Forces of the Philippines interest ng mga binanggit po natin. Yan. Samantala, siniguro naman ni Chief NCRPO Danao ang maximized deployment ng mga police para sa buong summer vacation
na nagsimula noong March 22 hanggang May 31 ng taong kasalukuyan. Inatasan din ni Danao ang lahat ng mga district director at lahat ng mga station commander para mag-focus sa maximum police presence, strict implementation ng health and safety protocol, anti-criminality campaign at iba pang mga preemptive measures habang nasa new normal setup ang ating riyon. Nasa kabuuang 8,858 police ang ipapakalat sa mga kalye at mga vital installation ng NCR. Yan po ibig sabihin kasi ang mga vital installation nandito po talaga sa NCR eh. Number 1, ang airport. Number 2, mga pantalan. Yan po. Airport po kasama ng international at saka ang domestic. Kailangan po talagang bantayan ang maigi yan. At maging ang mga pantalan dahil hindi po may aalis yung mga biyahe, uuwi, galing sa pag-aaral dito. Lalo na mga estudyante nag-aaral dito sa Metro Manila, uwi ng mga probinsya, ganyan po. At kailangan tutukan mga vital installation. At kasama na rin po siyempre dyan ang vital installation. Mga pangunahing malalaking kalsada natin at the same time, siyempre, ganoon na rin po ang ating in the part of transportation. Full force po ang ating mga kapulisan dyan sa ginawa na inilatag ni NCRPO Chief General Danao. At mula po dito sa aming himpilan sa Broad Streamcast Communicator sa pamamagitan po ng ating programa Radyada Balita ni Double J. Congratulations po sa inyo sa pamunuan ng Philippine National Police. Mula kay ating PNP Chief General De Bolginas at NCRPO Chief si Chief Danao. Saludo po kami sa inyo. At sana po, wag nang madagdagan ang ating mga kapulisan na tatamaan pa ng COVID-19. Talagang alam naman namin, nakikita namin ang ginagawa niyan trabaho po. Saludo po kami sa inyo. Salamat po. Oras sa buong kabuluhan, sa buong bansang Pilipinas. At siyempre, ito po, ay meron na lang po tayo na lalabing-6 na minuto. Pero ganun pa man, tuloy pa rin natin mga balita. Ito po. Magandang balita po sapagkat ipaubaya na ng DBM sa mga local government unit kung paano nila ipapamahagi ang 1,000 na tulong pinansyal mula sa national government. At linawin po natin yung sinasabing pamimigay ng ayuda na yan, na 1,000 po. Hindi po per family yan. Kung ilan po kayo sa loob ng bahay, kayo po ay bumibilang ng 12. So, bawat isa po, 1,000. Yan. Ngayon po, meron lang, tapusin muna natin ito, saka natin bigyan ng komento po ito. At ayon naman kay DBM Secretary Wendell Avisado na maaaring ibigay na lamang ng cash o i-convert ito sa mga pangunahing bilihin ay pamamahagi sa kanilang mga nasasakupan. Yan po kasi LGU ang mag-decide, di po ba? Pero ganun pa man, mamaya, komentohan natin yan. Binalaan din ito ang mga LGU na wag nilang ibulsa ng sabing pera. Ito yung sasabihin ko, yan medyo nagbigay na ng advisory, ano po? Bago ginitang naprobahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang proposal ng DBM na 23 billion na ayuda para sa mga 22.9 million benepisyaryo sa National Capital Region plus doon po sa 4 na lalawigan na kasama sa ECQ na inilagay sa ECQ mula March 29 hanggang April po. Yan po yung kabuuan yan ha. Linawin po natin, ang ibibigay dyan ay 1,000 per each. Ha? O ilan ang binubuo sa loob ng bahay gaya ng binanggit ko kanina, 12, tatanggap sila ng 12,000. Yan. Pero po, dahil dyan ay pinaubaya ng DBM sa mga LGUs, ang tanong, ano ba ang ibibigay ng LGUs? Pera? O yung tinatawag na food pack bilang bahagi ng ayuda? Diba? Para sa akin, siguro, ako po tatanungin, no? Para hindi magkaroon ng agam-agam at magkaroon ng kahit anumang hinala ang ating mga mamamayan, kasi pag ikinumbet niyo po yan, sa tinatawag na food pack, hindi may iwasan na hindi kang kukwentahin. Magkano ba ito? Ganyan. Kita nyo na? Na ano pa tayo? Natapyasan pa, imbis na buong 1,000. Wala pa. Mga nasa 800 lang to. Ganyan po yan. Hindi po mawawala yan. Kaya akin, advisory ko lang po, ang suggestion lang po ng inyong lingkod para sa ating mga LGUs na para ipamimigay sa inyong mga mamamayan o constituent, pirahin nyo na lang po. At least, wala silang masasabi
wala silang magiging agam-agam at wala silang magiging tamang hinala. Di po ba? Kasi kung sakali, mas maganda pa nga kung maliban dun sa galing sa pamahalaan na inirelease ng Department of Budget Management, itong ayuda na to, dagdagan nyo na ng food pack na galing naman dyan sa inyong tanggapan bilang LGU, di po ba? Ito ang galing sa ating pamahalaan. Ilang kayo rito? 5. O ito ang 5,000. Plus ito pa yung isang basket na para galing naman to, tulong to ng inyong lingkod, ng ating buting alkalde. Yan. Di ba ang ganda? Di po ba? Hindi yung gano'n na ipinigay mo yung pack. Tapos kikwentahin ng mama mo, ano to? Ito ba yung galing sa pamahalaan? Makakwenta-kwenta, nasa 800 lang. Ano yan? Binukula, tinapyasan nyo pa kami. Parang ganun po yan, ha? Ako, ano ko lang po yan, ha? Analysis lang po na yung lingkod dyan. Pero sabi ni Delia Tenorio Balmores, uy, long time no hear at no see, Delia. Good afternoon po, sir. More power po to your program. At watching from Dublin, Ireland. Uy, na-miss kita sobra, Delia. Kumusta naman ang lagay dyan sa ng ating mga kababayan dyan sa community, Filipino community dyan sa bansang Ireland, ha? Ingat, ingat. Thank you, Delia. Ayan, tuloy po natin yung ating sinasabing ganyan. Di po ba? Parang sinabing, uy, anyway, at may nalalabi tayo 11 minuto. Tapusin muna natin ating balita. At sa kaugnay na balita na magpapalabas na nga ng ayuda sa pamamagitan ng ating LGU. Ito po, sabi ni Delia Tenorio Balmot, beautiful lagi. Oo nga eh. Alam mo ka naman eh. Pero anyway, just stay safe always, ha? Delia. And what time na ba dyan? Dito kasi is about lunch break, pananghalian. Kaya tanghali tapat dito. Oras dito is 12:49. Kaya ingat ha. Wala naman sa Taguig. Sinimula na ng nasabing lungsod, government ng lungsod ng Taguig City ang pamamahagi ng mga food pack sa 28 barangay na kanila nasasakupan mula nang ipatupad ang ECQ dito sa ating National Capital Region, NCR. Yan. Sabi naman ni Aaron Chavez, ayun. Sabi niya, good afternoon po, Tito Joseph. Uy, mabuhay ka. Yan. At thanks for watching. At sabi naman ni Delia Tenorio Balmores, likewise. Ayun. Sige, ingat kayo dyan, ha. Tuloy natin ang balita. Kaugnay dyan sa ayuda. Ito po yung binabanggit natin. Ang manggagaling sa pamahalaan is 1,000 per each. At ang magdidistribute po yan, ang LGUs, as per advisory mula sa Department of Budget and Management. Di po ba? Ipinaubaya na. Kaya advice ko lang po, o suggestion ko lang po sa ating mga pamahalaan ng lungsod, ng NCR, perahin nyo na. At kung sakali naman kasing, sabi nyo pa, over nga yan eh, more than 1,000 pesos na nga yan eh, hindi may alis sa tao. Mayor, kasi pera ang kailangan namin eh. Meron kami, para, ganun eh. Ibigay nyo na lang ang pera, at kung meron pang tulong na galing sa lungsod, isama nyo na. Ito naman ang galing sa ating lungsod na mula kay Mayor. Ito yung galing sa pamahalaan na. Diba? Malinaw. Walang magiging anumang komento. Kasi isang komento lang sa 100 na binigyan mo, 100 yan, lahat yan. Okay, sa kanila. Isa lang yung magbigay ng komento lang ganun. Parang lahat ng 10 magandang ginawa mo, totally wipe out yan. Yan po yan. Di po ba? Yan. At gaya na ito, binabalita natin ngayon mula sa Taguig na nagbigay na sila sa kanyang 28 barangay ng kanyang mga ayuda ng mga food pack. Ito po, wala pa po yung galing sa pamahalaan. At sa tulungan ng mga barangay affairs office at mayor action team ay inisa-isa nila ang mga kababayan para mamahagi ng mga food pack. Ayon kay Mayor Lino Cayetano, na layunin ng pamamahagi ng mga food pack ay para maiwasan ng mga residente na lumabas pa at maiwasan ng pagkakahawa sa virus. Ang nasabing food pack ay kayang abutin hanggang 5 araw. Kita nyo na, for 5 days yun, yung ECQ na ipinatutupad. At mabuhay po kayo, Mayor Lino Cayetano ng lungsod ng Taguig. Yan po ang ating magagandang ayuda na ginagawa ng ating namumuno ng mga lungsod. Kaya po, doon sa sinasabi nga natin, ay nako, ika nga tatanggapin, pinaubaya, dun pa lang sa announcement na
sabi ng Pangulong Duterte, ibigay sa lahat sa 29 million na apektado ng ECQ dito sa Metro Manila at yung bubble, yung apat na lalawigan, bigyan ng tigi 1,000 each. So, individual po yan. Ngayon, ipinaubaya naman ng DBM at nagbigay ang bito ang DBM na wag niyong ibubulsa, ha? Ibigay na maayos. At bahala kayo kung ibibigay niyo pera o food pack. Yan. Yan po, peking po, ating binubuo ng 17 syudad ng NCR. Suggestion lang po, perahin nyo na lang. Para hindi po kayo magkaroon ng anumang batik kahit na hindi nyo ginawa. Hindi po maiaalis yan. Kung ibibigay nyo food pack. Di po ba? Yeah, kasi katulad na ibang syudad na nagbigay, katulad ng Taguig, nagpauna na ng mga food pack for 5 days. Biglang after a while, ito na po yung galing sa pamahalaan. Tigi 1,000. Ilang kayo? Sa pamilya? 4. Ito po 4,000. Ganyan. At hanggat maaari, kung ipapaubaya naman ng LGU sa barangay yan, para hindi na maulit dahil ang dami mga barangay official ang kinasuhan nung nakaraan. Dahil po dyan sa tinatawag na ayuda, yung SAP. Yung pong nagsimula sa 8,000 to 16,000, di po ba? Ang the best po na magagawa dyan, pag magbibigay rin lang naman ng kautusan ng mga LGUs, mayor, sa mga barangay, bumuo muna po kayo ng task force nyo para sila ang mag-a-advise sa mga barangay kung anong dapat gawin. Hindi yung paubaya sa barangay at baka mamaya ang bahay na kinatitirikan ng kanyang constituent ay 5 lang gagawin 10. Di ba? Yan po ang ano natin dyan. Hindi mawala yan. Mas maganda po yun at least ay evaluate ng tama para maiwasan dahil ayaw po ng mamamayan ng mga ganyang klase ng korupsyon. Hindi ko po sinasabing may nagkukurap kayo. Ang sinasabi ko lang po, base sa mga nangyari nung nakaraan para maiwasan na po natin yan. Dahil halos lahat tayo, pare-pare tayo na apektado ng nasabing pandemic na yan. Kaya please po, ang para kay Pedro, wag naman gawin na para kay Juan. Ang para kay Pedro, kay Pedro. Ang para kay Juan, kay Juan. Ganun lang po, para pera. At gaya ng sinabi ko po, wag niyong daanin sa food pack. At baka sabihin asan na yung pera? Binulsa ito, galing to kay Mayor. O sige, ayun galing sa pamahalan. Ayan, mga ganyan po yan ha. Kaya po, my suggestion in behalf of our mga followers and supporters here in our program, Ratsada Balita Double J, ganun na lang po ang gawin. Mula naman kay Melda, kay Josephine, and kay Delia, and kay Aren, and the rest, correct me if I'm wrong, ha? Base dun sa aking suggestion. Yun po yung suggestion ko na ganyan. At kung sa inyo, tingin nyo, tama, yung pong boses natin, 5 lang tayo, malakas na po yan. Tandaan nyo po yan. Kaya patuloy ako nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay nyo dito sa aking programang Ratsada Balita ni Double J. Dahil alam kong nagkakaroon ng pakinabang, hindi lamang po para sa inyo, kundi para sa lahat. At at the same time, kailangan ko siyempre ang inyong boses, lalo na sa pagbibigay ng inyong mga opinyon, ang pagbibigay niyo ng inyong mga komento na naipapahayag po natin sa kinaukulan. Kaya maraming salamat mula kay Delia Tenorio Balmores, kay Aren Jabez, at kay mula pa sa sa Dublin, Ireland na si Delia Balmores, at siyempre kay partner Romy Caltuason, kay Josephine Roquero, kay Melda Nagisaram, at kay Jenny Alimocon Soldibella. Maraming salamat sa inyo ha. At yung gaya na sinabi ko kanina, kung sa tingin nyo tama yung aking suggestion na ganun ang dapat gawin, just point and put your comment kung okay o hindi ha. Kasi mas maganda, ibigay na lang nila ng pera. At least yun na in-announce 1,000. O sige, wag yun ang gamit. Iyan yung food pack. At baka magkaroon pa ng at least minimal man o gano'n man kano yan o max. Di po ba? Magkakaroon pa rin ng usapin at agam-agam ang ating mga kababayan sa ganyang bagay. Ayan po. At meron lang tayo nalalabing 3 minuto dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Gaya po ng ating sinasabi,
wala po tayong broadcast ng Webes Santo at Biyernes Santo hanggang Sabado. So darating na linggo, back on air po ang Broad Dreamcast Communicator. At siyempre, yung mga may programa po ng araw ng linggo. Pero, ganun pa man, darating na Lunes, magkasama-sama tayo, magkapanoran tayo, magkapakinigan tayo. At higit sa lahat, magkapalitan tayo ng komento, opinion, dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Kitang-kita lang po. At sabi ng comment ng ating mga kababayan, ating mga masugid na talagang sumusubaybay dito. Very welcome, sabi niya. Sabi ni Delia Tenorio Balmor, very useful and helpful po. Yun. Kanya. Yun sinasabi ko suggestion lang yan kasi baka, sabi nga, ako, isa sa paninindigan ko, one of part of my aim is, lagi nakatanim sa isipan ko, na laging nagagamit po. Ang gamot sa mga taong nakakalimot, paalala. Ano ba naman yung kalabit yung, teka, mali yan. Dapat siguro ganito. Siya lang mag-evaluate at i-analyze niya kung tama o hindi. Di po ba? At least, mayroong nga, sabi nga din sa inaantok, gising, baka matumba ka dyan. Nagising siya. Ano. Sarili niya na lang yun. Ano. Di ba? Kaya lang po naman ang ating kailangan Kaya para sa ating mga kababayan at kaibigan, ka-BSCC, ang lagi pong iniiwan ng inyong lingkod, dito po sa ating programa, ang katagang, God is always on our side. Sa Kanya lang po tayo dumepende. Pero kahit nakadepende po tayo sa Kanya, huwag natin iasa sa Kanya na kaya naman natin gawin para masubaybayan niya tayo. Kasi, ang ating Panginoon nakasubaybay lang sa atin yan. Tinitignan niya tayo. Pag alam niya maling ginagawa mo, gagawa yan ng move. Ikaw mismo mararamdaman mo. Teka, mali pala. Yan. Kaya, yung faith po natin sa Kanya, totally, gawin natin very solemnly para pa sa atin lahat. At, ingat-ingat po sa darating ditong pag-aayon na natin, ang paggunita ng Semana Santa, ingat-ingat po. Paalala ko lang po sa lahat ng ating mga sumusubaybay, sa lahat ng ating mga kababayan, dun po sa mga matitigas sa ulo, huwag po kayong mahiyang sabihan sila. At dun naman sa mga sinatabihan, huwag kang mahiyang magtag sa akin. Kung nakalimutan mo, o ayaw mo, hindi mo kaya, pupuntahan kita, ako magsusut ng face shield at saka face mask mo. Promise. Okay, yan. At sabi niya, see you on Monday, God bless. Sabi ni Josephine Roquero, yan, God bless. Sabi naman ni Delia Tenorio Balmores, mula po sa Ireland, Dublin. Advance, Happy Easter, likewise. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, kita-kita tayo sa darating na Monday. Ingat-ingat. At siyempre, ang ating pamamaalam, Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari thank you. mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.